Isang mapagpalang hapon po mga minamahal na kapatid. Sa Diyos po ang kapurihan. Sa mapagpalang hapon na ito, ako po ay nagagalak at nagagalak din ang bawat isa. Napakadami natin ngayon mga minamahal na kapatid. Halos mapuno tayo rito sa Alive. At nakakalungkot sa online, parang hilan pa lamang din ang mga nandoon. Si kapatid na Kleng, si kapatid na Arlene at si kapatid na Larry. Nung nakaraang 2 Sunday, nagkamali ako nai-live ko siya pero hindi sa Iglesia ng Diyos. Kaya paumanhin sa ibang kapatid na siguro napansin wala yung live dun sa Iglesia ng Diyos. Pero lahat po naman ito ay ilalagay natin sa YouTube po. Tung week na to, yung halos isang buwan natin na July na napag-aralan, ngayon po natin may upload araw-araw po simula bukas hanggang Friday, yung 5 Sunday na yon mga minamahal na kapatid. Kaya pagpaumanhin nyo po. Muli, sa Diyos po ang kapurihan ngayong oras na ito at sa mga darating na araw at panahon. Tayo po ay magsitayo para po sa pambungad na panalangin ni kapatid na Narvin. Siya po ang ating mangunguna sa ating pambungad na panalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na mapangyari sa lahat, siya may-ari namin buhay at kalakasan. Kami po ay nagpasalamat Panginoon sa hapong ito Panginoon na bibigyan pagkakataon na gaganapin sa mga oras nito. Ganon din Panginoon sa gawain na ito. Na patuloy po Panginoon na patuloy ka po Panginoon sumisentro at sa aming gawain sa mga oras nito. Na ganon din Panginoon sa aming mga mapag-aralan sa hapong ito, na ito'y patuloy naming magagamit sa pang-araw-araw namin sa pamumuhay dito sa sanlibutan Panginoon. Ganon din Panginoon na maraming salamat po Panginoon sa pag-ingat mo sa amin sa dakong ito na upang mag-aral ng iyong mga banal na salita. Ganon din Panginoon ang anak mong gagamitin sa mga oras na ito, na patuloy mo siyang pagkalooban ng karunungan at kalakasan na maituro niyang mga salita mo, na mga ganon din Panginoon sa mga anak mong nagsipakinig ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo Panginoon buksan ang kanilang puso't isipan at kanilang tenga upang lubos din na maunawaan ang mga salita na dapat ay ikaayon sa iyong kalooban Panginoon. Ganon din Panginoon na kami po'y patuloy na humingi ng tawad sa aming nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, at ito may limong hayag. Ang lahat ito'y aming sinasamo at dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus ng aming Diyos, ng aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, tayo po ay magpatuloy na sa ating mga mapag-aaralan kasi marami itong mga verses na ito. Titigil muna tayo sa Synoptic Gospel o yung 3 aklat, yung Matthew, Mark, and Luke. Ngayon magpo-focus tayo sa John. Yung istorya ngayon ay pupunta ngayon sa John, yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Juan. Babasahin ni Pastor Eugene yung verse 1 to 9, pero isa-isahin muna natin. Nakaatang kay Pastor Eugene yung mga verses ng 1 to 9 ng John chapter 5 po, mga minamahal na kapatid. Tayo po ay panandali ang mag-concentrate sa ating pag-aaral ngayon. Basahin ni Pastor Eugene yung verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Okay, so makikita natin, tatanungin ko kayo, anong lugar yung huling nilakbay ng ating Panginoong Hesukristo sa huling na pag-aralan natin? Anyone po ba? Mayroon po bang makapagsabi saang lugar? Sino? Si Sister Michelle. Galilea. Napaka-safe ng sagot ni Sister Michelle, no? Galilea. Napakalawak eh. Si Pastor Paul. Tama naman, no? Actually, Galilea pa rin yan. Pero meron ba kayong idea saan sa Galilea? Kasi ngayon yung pag-aaralan natin, yung binasa ni Pastor Eugene, yun ay nasaan na? Sa Jerusalem na ulit. Pero ngayon,
ngayon po, tinatanong ko, nung nakaraang Sunday, ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa Galilea. Tama po yun. Mayroon kayong naaalala kung saang lugar? Ano po yun? Sige po, wala namang ano. Sa Jerusalem siya ngayon. Pero ang ating Panginoong Hesukristo last Sunday ay nandun sa Galilea. Mamaya malalaman natin kasi pumunta ulit na naman siya ng Jerusalem. This is the second time na pumunta siya ng Jerusalem. Yung unang punta niya sa Jerusalem, yun yung itinaboy niya yung mga nagtitinda, at saka si Nicodemus na meet niya. Doon yun sa Jerusalem. Then, bumalik ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa pista. So kung titignan natin, i-analyze natin, 1 year. Naka 1 year na nating pinag-aaralan yung timeline ni Jesus ngayon. Kasi 3 years ang time ni Jesus Christ na nung tinawag siya ng Panginoon na mangaral at ibigay ang kanyang buhay. 3 taon yon. So, dito sa istorya na to, bumalik ulit siya sa Jerusalem dahil sa pista. At yun ay yearly ginaganap. So, naka 1 year. Pero bago pumunta muli ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay nasa Galilea. Tama. Yung sinabi ni Sister Michelle, very safe ang sagot ni Sister Michelle. Malawak. Pero ang tanong ko, bago pumunta muli ang ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, saan siya nanatili sa Galilea? Ano yung ginawa niya nung nakaraang Sunday na pinag-aralan natin? Nagpagaling po, ng paralisado. Saan? Yes, na-meet niya si Mateo. Alam niyo kung saang lugar niya na-meet si Mateo? Sa Capernaum, actually, doon niya pinagaling yung paralisado. Pero si Mateo, bayan din, possible. Kaya yung sagot nasa Nazaret. Pwedeng Nazaret, pwedeng Capernaum. No? Pero balikan na lang po natin yan. Yung pinaka-best guess po natin ay Capernaum kasi doon siya nagpagaling nung paralisado. At naglakad-lakad siya hanggang nakilala niya doon si Mateo. Then sa istorya na po natin ngayon ay tatawid na po tayo ng Jerusalem. Yung binasa ni Pastor Eugene. Ito na ulit, ang layo na naman. Alam niyo, makikita natin napakasipag ng Panginoong Hesukristo. Ito lang yung masasabi ko. Madali lang nating makita, pero kung unawain natin, ang layo niyan. At kung paano yung preparasyon ng ating Panginoon na siya ay bumalik muli at sundin yung kaugalian ng mga Hudyo. Ito ay nagkaroon ng pista ng mga Hudyo. So ito yung unleavened bread, yung yung isang pista, yung pag-exit sa di ba? Sa anong lugar? Dinala ni Moises sa Ehipto. Anong pista 'yon? Naalala niyo ba 'yon? Yung pinagdidiwang na kapistahan na 'yon, yung pag-exit mismo na 'yon. Yun ay nasa letter P. Anong patay? Hindi yun. Hindi bistang patay. Letter P. Sa English, Passover. Hindi Pentecost. Oo. Passover. Yung pistang patay. Ngayon na natin yung pinagdiriwa. Okay, salamat mga minamahal na kapatid. Yes, Passover yun. Yun yung binalikan muli ng ating Panginoong Hesukristo. So, nasa Jerusalem na po ulit ang ating story. Next, verse 2. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na nasa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Okay, 5 portiko. Yung yung pinaka-area, yung kanto, no? Yung lugar na to sa Jerusalem, yung Bethesda ay hindi yan bayan, pero yan yung lugar. Sa wikang Hebreo pa yan, no? Aramaic, yung Bethesda o Bethsaida. Yan po ay iba sa Bethsaida. Baka malito kayo, meron na lugar dito, ito po, ay diyan pinanganak ang mga apostol na Pedro. Ayan, yung Bethsaida na yan, nakikita nyo po. I-highlight natin. Yan, yung Bethsaida, iba po yan sa Bethesda. Yung Bethesda po, hindi yan bayan, kaya wala po tayong makikita. Pero yan ay nasa Jerusalem. Yan. Yung Bethesda po, yan ay isang lugar na kung saan, yun nga, mayroong tangke ng tubig. Nung time na yon may ipunan na sila ng tubig. Parang pool na sa madaling salita sa panahon natin. Okay, next. Verse
Next verse, verse 3. Na sa mga ito ay nangaghandalusay ang marami sa kanila, mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Okay, so kilalang kilala tong lugar na to na kung saan dito nagpupuntahan yung may sakit. Yan, malinaw naman dyan, no? Iba't ibang example, hindi bulag, yung mga nabanggit dyan, yan lang yung majority o yung kadalasan. Pero marami pang ibang sakit dyan. Kasi nakalagay dito, marami sa kanilang mga may sakit. No? Example lang yung mga yan. So, kilalang kilala itong lugar na ito. Verse 4. Wala pong verse 4. Verse 5 na po. Verse 4? Walang verse 4 sa inyong mga Bible? Wala. Okay, sige, papaliwalag natin. Yung iba kasi, hindi nila isinasama yung bangsalin. Verse 4. Sapagkat lumusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakaukaw ang tubig. At ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumaling sa anumang sakit. Okay, so nagpupunta sila roon, nagtatampisaw. Yun yung word eh. Yung kung may sakit sila, pupunta sila roon. Kung meron silang ketong, lulubog sila doon. At kung sila ay bulag, sila ay maghuhugas doon. No? At sila ay gumagaling, mga minamahal na kapatid, gumagaling ito. Analyze natin yung verse 4. Sabi rito, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon, mga piling panahon na hinahayaan ng Panginoon na gamitin yung lugar na yon kahit na yung paniniwala nila ay nakatuon sa tubig. Ayan. Kaya alam nyo, in reality, maraming nangyayaring ganyan. Totoo yung pananampalataya nila. Let's take a look sa panahon ngayon sa tuwing January, yung Nazareno. Ang daming nagpapatotoo. Baka ewan ko lang kung may kakilala rin kayo na talaga namang makikipagpilitan siya, makikipaglaban siya para hawakan, para gumaling. At gumagaling naman talaga. Gumagaling naman po. Kaya napakabuti ng Panginoon kahit na taliwas yung paniniwala ng mga taong ito, may kapangyarihan ng Panginoon na pagalingin siya sa pamamagitan ng mga miracle. Katulad nito, nagpapadala siya. Isang anghel lang ang katapat. Pero mga tanging panahon, mga pili. At yung pagpapagaling ng Panginoon ay siyempre pili lang. No? Sabihan niyo ako pag kung may problema sa screen, kung nawawala. Okay, so ngayon, Kuya John, pwede pa kayang nang mangyari ngayon sa kapanahunan? Yes, pwedeng mangyari. Pwede. Sa mga hindi nakakakilala. Katulad ngayon, hindi na ako naniniwala sa mga ganun, sa mga ganung rebulto. Kasi nga, malinaw na yung turo ngayon. Dumating na yung tunay na turo at aral. Kaya yung pananampalataya ko, kung tatanungin nyo, nakatuon na sa Panginoon. Hindi na ako nakatuon sa ibang bagay. Ngayon, unawain natin yung iba na hindi nakakakilala sa Panginoon. At sa mga matatanda, katulad nung pinag-uusapan natin, di ba? Merong naniniwala sa mga, tawag doon, yung tawas, no? Yung patak-patak. At sabi, gumagaling naman. Minsan ginagamit ng Panginoon yun. Kung yun ay matuwid, no? Pero pag yung nangunguna ron, tumatawag na ng kaluluwa, ayun, sigurado walang ipapadala ang Panginoon na anghel doon, no? Ang ibig ko bang sabihin, possible siya. Dahil doon sa mga tao na hindi pa naniniwala at hindi pa nire-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili. Pero katulad natin ngayon, lahat tayo na naririto, lahat na nakikinig at lahat ng kasama natin, lahat ng mga miyembro ng Iglesia ng Diyos, na kung saan ang turo ay hindi na dyan sa mga bagay na yan. Ang katuruan na ay ang pananampalataya ay dumidirect tayo sa Panginoon. So wala na tayo dapat paniniwalaan na mga ganyang bagay. Yan ay malinaw na po, mga minamahal na kapatid. Inuunawa lang natin nung panahon na ito na hinahayaan ng Panginoon na sige, yung mercy niya ay para sa lahat nga eh. Lahat nga sa masasama at sa mabubuti, pinapasikat niya yung araw. Ganon kabuti ang ating Panginoon. At ganito rin yung kanyang pamamaraan para sa ibang tao na makilala ang Panginoon. And later on, and eventually, darating ang ating Panginoong Hesukristo dyan sa lugar na yan at ipapakilala niya ang kanyang sarili. May katanungan po kayo rito. Sige, Pastor Eugene, anong katanungan mo sa verse na yan? Kuya John, paniniwala na lang po nila yan dito nung panahon. Di po yan nangyari ngayon as in dito sa timeline na sinusunod natin. Yes, oo. Ang tanong mo kung ito'y paniniwala noon? Oo.
yung mga taong gumagaling dito, ayun ang paniniwala nila na yung tubig ay yung nakakagaling. Pero si Apostol Juan, malinaw na malinaw. Ito ay nasulat lang dito sa John, wala sa sa synoptic Malinaw na nag-reveal sa kanya ang anghel at pinaliwanag ito na kaya sila gumagaling, hindi naman dun sa kapangyarihan ng tubig. Sa Panginoon pa rin. No, hinahayaan niya yung anghel na dumating doon at haplusin. Kaya parang sa panahon natin, kaya ako na-compare. Kasi totoo naman, may mga gumagaling pa rin naman eh. Pinagaling sila ng pananampalataya nila. Hindi lang nila alam na lahat yun ay galing sa Panginoon. Ang paniniwala pa rin nila ay nandun sa kahoy, nandun sa pag-iyak ng birhen, nandun sa, sikat na sikat yun, ng panahon na yung Agoo, yung, siguro mga bata pa kayo nun, yung lumuluha yung birhen sa Agoo, pinupuntahan yun. At yung iba naman, nagkakaroon ng sasayaw doon, yung mga hindi nabubuntis, no? At, pero kung titignan nyo, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon. Hindi yan araw-araw. Pinipili pa rin ng Panginoon talaga. Kaya may mga success story sa iba. Meron naman na katulad nito, itong susunod na istorya na to. Kaya uunawain natin talagang nasa kalooban pa rin ng Panginoon yan. Ano po? Kulang pala yung verse 4, no? Na dinaramdam. Yan, yung mga may sakit at na dinaramdam. Verse 5, Pastor Eugene. At naroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Okay, wait lang. Babasahin ko muna. Sabi ni kapatid na Arlene, minsan din po ay kahit si Satanas ay pwede din gumawa ng kamangha-manga para linlangin ang tao. Yes, tama po yan. Maganda yung sinare ni kapatid na Arlene. Kaya nga, we have to analyze. We have to, we have to check. Magandang hapon kay Sister Kathleen, kay Pastor Junior, kay Sister Rose. So sabi rito sa verse 5, at naroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Kaya tinan nyo kahit na may anghel doon, 38 years na ito, yung may sakit na ito, nandun siya lagi, hindi siya gumagaling. 38 years. Kaya nasa Panginoon pa rin talaga. Hawak niya, no? 38 years na itong lalaking ito. Verse 6. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandalusay at mapagkilanglang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Okay, same question katulad nung pinag-aralan natin. Ano ba mga pinagaling na ng Panginoon? Maliban dun sa sinapian, kasi hindi na kailangan tanungin ni Jesucristo yung kasi sumasagot, kampo ni Satanas o si Satanas. Ang tinatanong niya yung isa, sino yung pinagaling niya? Yung bulag, yung paralisado. Same question. Ngayon, tinanong niya tong nakahundusay na to. Paralytic din ito no? Titignan natin, nakahandusay siya no? Ngayon, same question. Ang sabi ng Panginoon, ibig mo bagang gumaling? Verse 7. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Okay, ano ang mapapansin nyo kaagad dito sa verse na ito? May napansin ba kayo? Doon sa mga napag-aaralan natin. Yan. May napansin ba kayo? Anong napansin nyo? Pastor Jerry, anong napansin mo? Sa paralytic po sa kanya, walang tumulong sa kanya kasi parang mas may nangungulang ka daw na ibig sabihin paralytic po talaga. Okay, ayun, tama. Sa madaling salita, ito ay nagpapatunay na talagang paralyzed siya. Hindi siya, walang tumutulong sa kanya. Sige, yun, salamat. Ano pa po ang napansin nyo? Wala tayong mic pala. Para marinig pala naman. Nakalimutan ko sabihin. Sa akin, kumbaga sa akin pagkaintindi, siguro kung yung lumusong nung araw na yon at nagkaroon na nandun yung anghel, yun lang ang gagaling, palagay ko doon. Kung lumusong ka man na wala na yung anghel, ibig sabihin ay wala ka ng kagalingan. Kung lumusong po siya na wala yung anghel doon. Wala na yung anghel. Kasi yung anghel, parang kumbaga, hindi araw-araw na nandoon. Kaso po, Brother Hiron, hindi po natin alam ang schedule ng anghel. Kung kahit sakali po. ba nagkataon, brother. Ang tanong niyo po ba kung nagkataon? Nagkataon kaya siya hindi gumaling. Hindi po.
kasi katulad na sabi ko po, ang may control po ng lahat, Panginoon. Palaging maaaring nandun palagi yung anghel, no? Yung panahon na sinasabi ay hindi pa niya panahon para gumaling. Naniniwala po ba kayo ron? Tama po yun. Meron po talagang pero kung iisipin natin na, ay naku, itong kaso 38 years na siya. Hindi man lang siya naka-check. Parang mali po kasi kung titignan natin na hindi siya umabot sa schedule. Unang-una, nakakatawang isipin lang na walang schedule yun eh. Yung baga kalooban ng Panginoon. Nakakapagtaka lang, 38 years na siya doon. Pero yan ako po, tayo po, yung gustong maliwanagan na turo dito is ang Panginoon po ang may control. Panginoon po ang may control yan. May anghel man o wala. No? Kung gusto ng Panginoon na gumaling siya, gagaling siya. Kaso tignan muna natin, ano kaya ang reason bakit hindi rin siya gumagaling? For 38 years. Hindi niya kilala si Jesus. Maaring halos karamihan hindi rin kilala eh. Kahit naman yung isang yung paralisado, hindi pa rin naman niya kilala pero nanimpalataya siya dahil narinig niyang gumagaling. Kaso sa mga pinag-aralan natin, alingaw-ngaw na ang pangalan ni Jesucristo. Pero may punto ka, Pastor Eugene, kasi yung sabi niya, yung Ginoo, parang pagpapakita ng hindi pa niya naririnig. Pero meron kayong mapapansin dito. Nag-reason siya. Yan, very good. Yung lahat ng tinanong ni Jesucristo, oo, ibig ko, sabi niya. Magtataka kayo, hindi siya sumagot ng ibig niya. Anong sinagot niya? Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin. Nag-excuse siya. Ano ba? Titingnan ba natin kung nag-excuse siya o totoo? Kasi yan ang pinakamahirap na part. Pero ano pa man, may reason na matimbangin natin na may dahilan kung bakit hindi rin siya pinapakinggan ng Panginoon. Kasi ito nga, parang wala na siyang pag-asa. O kaya, nagre-reason out siya na wala nang taong maglusong sa akin. Sa tangke, pagkalawkaw ng tubig, dapat samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Nag-excuse din siya na nauunahan na ako. Nawala na siya, possible na wala na siya ng pag-asa dahil 38 years na siya. Pero, ang maganda, natagpuan siya ng Panginoon doon sa lugar na yon. So, ang una nating mapapansin, nag-reason, kakaiba. Sa lahat ng mga nadaanan natin, ito lang yung nag-reason out siya. Nagtanong ang Panginoon. Kaya ang lesson din na makikita natin ay ang Panginoon din nagtatanong din sa atin at pwede rin tayo mag-reason out. At baka hindi natin napapansin, minsan nagre-reason out tayo ng mali sa Panginoon. Kasi mali itong nag-reason out siya Ang gusto ng Panginoon, sagutin lang naman niya yung tanong kung nais ba niyang gumaling. Pero parang meron kaagad siyang ibang dahilan. Sige, tunghayan natin. May karagdagan si Pastor Paul. Naalala ko lang po yung pag dinidestino po kami ni Lola Nelly. Kasi po dati naunahan po kami lagi ng negative. Sabi ni Lola, punta kayo ng Bulacan. Tapos nagtatanong po, ano pong namin doon? Paano po kayo magluluto, mga ganun po, mga advance. Sabi ni Lola, hindi, basta pumunta kayo doon. Kasi alam po ni Lola na yung Panginoon pa rin yung kikilos po sa Amen. Ayan mo. Tama. Magandang reflection yon. Madaming, kahit ako naman noon nung inutusan ako ni Lola na mag-stay sa Parañaque for more than 1 year. Medyo hesitant ako kahit ba parang isa rin ako kaya nung nakikita ko to, nababasa ko to, nauunawaan ko, we made and we make some excuses. At yun nga ang isang nakakalungkot, dapat ang gusto ng Panginoon, once na siya ang nagtanong, siya ang nag-invite, ayaw niya na hanggat maaari, nagkakaroon tayo ng excuses. May mga may tawag dito, meron po mga minamahal na kapatid na ang tawag dito, reasonable. May reasonable excuses. Pero alam nyo, tayo lang din ang makakasagot kung ano yung reasonable excuses. Katulad nung kay Lola nung ako yung natanong nun. Parang nag-i-excuse lang din ako kasi parang tama yung sinabi ni Pastor Paul, negative naramdaman ko rin yung mga negative na yun. Pero after nun, sumunod sa Muntinlupa, nag-stay ng more than 1 year din na bago na. Kaya, matututo talaga tayo mga minamahal na kapatid sa aral ng Panginoon. Yeah. Next, verse 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhati ng iyong higaan at lumakad ka.
Okay, so again, inutusan siya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na nga inintindi ng Panginoon eh. Kahit na hindi siya sumagot ng diretso, ito ang makikita natin. Apakabuti ng Panginoon. Panginoong Hesukristo, ganoon din ang Panginoong Diyos. Wala na siyang pinili. Sige, kung nakita pa rin ng ating Panginoon sa puso niya, kahit nag-excuse siya, pero nandun pa rin yung puso na gusto maglingkod, katulad ng senior ni Pastor Paul, na we tend sometimes to excuse para makalusot. Pero yung damdamin natin, gusto rin naman nating sumunod. Kinalaunan, sumunod din naman tayo. Sumunod din naman tayo sa utos ng mga nakakataas sa organisasyon ng Iglesia ng Diyos. Ganon din dito sa istorya na to. Hindi na tinignan ng Panginoon yun ang sagot niya. Dahil ang Panginoong Hesukristo nakakita ng damdamin at nakita naman niya na gusto rin naman niya itong gumaling. Verse 9. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Araw ng Sabat, no, yun yung dapat walang ginagawa. Kaya isinulat ni Apostol Juan to dahil may susunod na istorya. Pero ngayon, ang tignan mo na rin, gumaling ang lalaking ito na napaka-importante dahil siya ay sumunod. Napag-aralan natin yung pagsunod natin sa Panginoon, yung dinidinig natin siya, may kagamutan yan. Yung example dito, kagamutang pisikal. Pero yung aral na matatanggap natin ay kagamutang espiritual. No? Lalakas ang ating pananampalataya, mawawala yung mga agam-agam nating iniisip kasi sumusunod tayo sa Panginoon. Yung mga malilit na bagay na yun na magmamature tayo, yun yung isang spiritual na kagamutan. But hindi ko rin inaalis yung kagamutang pisikal. Totoo yan. Tayo, gumagaling tayo mga minamahal na kapatid sa iba't ibang uri ng pagkakasakit sa tulong ng ating Panginoon. Verse 10. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Okay, jump na tayo sa isang istorya. May katanungan po ba kayo? Dapat pala kay Sister Joanna ko pala. Yung susunod kasi is verse 10 hanggang 23. So, yun yung story nung paralitiko, pero kasama pa siya dito sa istorya na to. Kasi sa araw ng Sabat, kilala natin, nasa Exodus yan, chapter 20, verse 8 to 11, isa yan sa Ten Commandments na igalang yung araw ng Sabat. Walang gawa yan. Naalala nyo nung merong nagpulot ng kahoy sa panahon ni Moises? Naging usap-usapan natin sa The Teaching. Wala, kautusan yun na nag-i-impose si Moses, si Propetang Moses, gayon din ang ating Panginoong Diyos ng strict na pagsunod dahil yan yung unang bitaw o labas noong utos na yung araw ng Sabat walang gagawa. Ngayon, may isang makulit na sumuway. Nagpulot siya noon. At ang katapat noon ay kamatayan, stoning. Hinayaan ng Panginoon yun kasi yun yung isang regulasyon din niya. Kailangan sundin. Dumating ang maraming taon, maraming panahon, lahat siya na-regulate na bago, lalo na sa panahon ni Nehemiah, ni Ezra, nung naitayo ulit yung temple. Hindi na siya ganun kabigat na parusa, pero nag-undergo ng paglilitis yan sa panahon na ang ating Panginoong Hesukristo. Itinatakwil yan, kumbaga inaalis yan sa pagiging Hudyo. Yun yung kaparusahan na dyan sa Sabbath law na tinatawag. Ngayon, nag-question sila sa verse 10 na binasa ni Pastor Eugene. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Kasi ayaw nung nagtatrabaho Yan yung kaugalian na mali ang pagkakaintindi ng mga Hudyo. Very strict sila sa pagsunod sa batas na isinulat ni Propetang Moses. Pero hindi nila alam yung tunay na kahulugan talaga nun. Verse 11, Sister Joanna. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Okay, so tama naman yung sinagot niya. No? Hindi naman siya nagbi-blame itong gumaling. Ngunit sumunod siya at pinaliwanag niya doon sa Hudyo na siya ay inuutusan na gawin ito dahil siya ay pinagaling na buhatin ang kanyang higaan at lumakad ka. So nagtaka ngayon itong mga Hudyo na to. Verse 12. Tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Sige, tuloy mo na yung verse 13. Ngunit, hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay
palibhas ay may isang karamihan sa dakong yaon. So hinihila na si Jesucristo. Kilala na siya, tanyag na siya sa Jerusalem. Matunog na ang pangalan niya sa Nazareth, sa Galilea. Kaya hindi na nakuha nitong gumaling na paralitiko na to yung pangalan. At siya ay ang ating Panginoong Jesucristo ay nakisama na doon sa karamihan. Pero mamaya makikita natin ulit, magkakaroon ulit sila ng encounter. Verse 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kaniya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Ayan, okay. So kaya nga sabi ko sa inyo na nag-excuse siya. Mayroon na siyang history ng matitinding kasalanan. At yun yung ipinapakita ng Panginoon na cause and effect. Dahil yung kasalanan mong yan, yan din yung nag-cause sa'yo kung bakit ka mayroong nararamdaman. Yan. Dito sa sitwasyon na to. Kaya wag lang natin i-generalize. Kasi katulad ni Job, wala naman siyang kasalanan pero nagkasakit siya. So yung ibang istorya. Pero dito, we stick sa sitwasyon na to na cause and effect. Ipinapakita. No? Kasi malinaw sabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama pa. Lalo na kasi kumbaga pinagbayaran na ng sakit niya yung kasalanan niyang ginawa. Ngayon kung gagawa pa siya ng kasalanan, mas matindi pang kasamaan ang darating sa kanya. Ganun ka-just o ganun katuwid ang Panginoon sa paghatol. Kasi alam mo na yung mabuti. Dumating na si Jesucristo sa buhay niya, alam niya na yung mabuti. Pero pag hindi pa niya ginawa, mas matindi. Nakakatakot man pakinggan mga minamahal na kapatid. Pero yun ang totoo. Katulad natin, alam na natin ang katotohanan. Pag gumawa pa tayo ng kasalanan at taliwas, wag naman sana. Pero malinaw sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na meron pang mas lalong masamang pwedeng mangyari. Malinaw po, verse 15. Umalis ng tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. Okay, so nagpakilala na ang Panginoon sa kanya. Binalikan siya ng ating Panginoon kasi ang maganda sa lalaking ito, nung siya ay gumaling, natagpuan siya ni Jesucristo muli saan? Templo. Sa templo. Napakaganda. Alam nyo, ang daming pinapagaling ng Panginoon ngayon. Kahit sa panahon ngayon, maraming pinapagaling ang Panginoon. Pero saan mo matatagpuan? Sa diskuhan, sa inuman, pagkatapos gumaling. Nakakalungkot yun na hindi nila nauunawaan na ang Panginoon ang nagbigay. Kumbaga, ang lalaking ito, ibinalik lang niya yung pasasalamat. No? Nagpunta siya sa templo at natagpuan niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, saan natin matatagpuan? Sa Biblia, sa bahay-sambahan, sa puso ng mga bawat kapatid na gumagawa ng kabutihan at pinaniniwalaan ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Doon natin nakikilala at na-meet ang ating Panginoong Hesukristo sa time natin kahit hindi pa doon sa physical. So, sa sobrang excitement na naramdaman nitong gumaling na to, kinuwento niya. Wala tayong makikita na pinagbawalan ngayon. Nung nakaraan meron pinagbawalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, wala tayong makikita. Pero ganoon pa rin ang yung sobrang tuwa, no? Na nakakapag share siya ng pagkakakilanlan, minsan nga sa buhay ngayon, sa sobrang tuwa rin ng iba, sabi, wag mo muna sabihin surprise. Sa sobrang tuwa, nasabi na. Yun, hindi na siya surprise. Parang ganito lang din yung nangyari dito sa sa gumaling na tao na ito, na lalaki na ito. Pero wala namang restriction na sinabi ang Panginoon. Verse 16. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Yes, syempre, lilitaw na rito yung mga kontrabida. So dito makikita natin na pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay. Nakilala nila kung sino. Ito na naman si Kristo, sasabi ng mga Hudyo. Sa Nazareth, muntikan na siya, mga minamahal na kapatid, pinag-aralan natin, muntikan na siyang itaboy dun sa cliff, di ba? Nakaligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, inuusig na naman siya. At another attempt na naman, sabi ko sa inyo, maraming attempt ng murder o homicide ang mararanasan ng ating Panginoong Hesukristo. So, inusig siya. Verse 17. Datapwat, sinagot sila ni Jesus,
Hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Yan ang hindi nila naintindihan, mga minamahal na kapatid. Ang pagkakaintindi ng mga Hudyo, na misinterpret nila yung wala kang gagawin sa panahon ni Moses. Ang totoo wala kang gagawin kasi ang gusto ay mag-meditate. Lahat ng nasa tent doon sa panahon ni Moses na nakatent lang po sila nung umalis sila ng Egypt. Sa Exodus hanggang Deuteronomy, palipat-lipat sila ng lugar hanggang Numbers, nagte-tent lang po sila. At gusto ng Panginoon dahil napapagod sila magpahinga, may isang araw na walang gawa para mag-meditate at magpasalamat. Yun po ang true meaning ng Sabat. Na misinterpret na itong mga ito sa panahon na itong mga Hudyo na to. Kahit hanggang ngayon, meron pang existing na talagang yan ang paniniwala. Naiiwan talaga, hindi pa siya nawawala. Wala kang gagawin kasi kasalanan pag ikaw ay nag-computer. Kaya nga doon sa ibang lugar, sa Middle East, talagang lahat nagbabaw pa. Buong araw yan, nagpapanod. Yun nga lang, mali ang pagkakaintindi nila. Katulad ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kahit nga ngayon nagtatrabaho ang aking ama. No? Pero hindi nagustuhan ito ng mga Hudyo. Walang mali kung magtrabaho ang Panginoong Hesukristo sa araw ng Sabat. Kasi siya yung araw ng Sabat actually. Kasi ang Diyos at ang anak ay iisa lamang. Tatandaan po natin yan. Pagtitibayin yan ni Apostol Juan sa mga susunod na verse. May katanungan po kayo? Yung po yung istorya ng pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, yung kakaibang sitwasyon. Nag-i-excuse na lalaki na may sakit pero willing naman siyang gumaling. Ang Panginoon hindi lang nagre-respond doon sa mga sa mga tumatawag at lumalapit sa kanya. Ang gusto nating makita ngayon sa istorya na to na ang Panginoon pumupunta rin siya doon sa mga mahihinaang pananampalataya. Doon sa mga hindi pa naniniwala sa kanya. So nagre-reveal ang Panginoong Hesukristo kahit ngayon sa buhay natin. Okay? Yung next po na topic natin ay matatagpuan natin ngayon. Itutuloy lang din po natin ito. Verse 18 naman po tayo hanggang verse 47. And same chapter 5 po tayo. Tuloy po ni Pastor Paul yung verse 18 hanggang 30. Verse 18 muna tayo. Dahil dito, ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sarili, Ama ang Diyos. Isipin nyo ha? Na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayun, sorry. Okay. Yun ang reason. Sa 17 kasi sabi niya, yung aking ama, i-declare niya na yung direct, kasi nga mga Hudyo, ayaw nga nilang magsabi ng word na God, di ba? Ayaw, kasi kagalang-galang yun. Pero si Jesus Christ, direct lang sinabi niya yung salitang Ama. Bay talaga ng galaiti at nagalit itong mga Hudyo kasi sabi niya rito, tinitignan niyang nakikipantay ka sa Diyos. No. Yun ang kanilang rason na gusto nilang gawin ng masama o gawan ng masama ang ating Panginoong Hesukristo. Kung titignan niyo yung verse 18, no? Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Nag-a-attempt na silang patayin si Hesukristo. Yung verse na to, you would imagine, pag binasa nyo lang, lalampasan nyo, na hindi nyo titignan yung sitwasyon. No? Parang wala lang nangyari. Pero kung uunawain natin, ang kinalalagyan ni Hesukristo, bay hindi biro. Pinagsisikapan na siya. Makapangyarihan tong mga Hudyo na to, saserdote, eskriba, saduseyo, may mga posisyon yan. At pwedeng kakilala nila ang ibang sundalo ng Roma at pwede nilang gawin talaga ang masama. Pero hindi pa time. Nandiyan pa ang protection ng Panginoon kasi mayroong dapat pang gampanan ng ating Panginoong Hesukristo. So again, yun ang reason, nakikipantay, no? Blasphemy yun sa kanila. Yun ang tingin ng mga Hudyo. Verse 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay mga ito rin naman ang ginagawa
ng anak sa gayon din paraan. Okay. Yung mga susunod na verses natin, ang topic na po natin ay yung authority. Bibigyan kasi ng Panginoong Diyos ng authority ang ating Panginoong Hesukristo. At yung pagkakaisa ng Diyos Ama at saka Diyos Anak na iisa lamang sila. Ayan. Ito yun. Ito yung nasa Juan. Ituloy lang natin. Na malinaw dito yung ginagawa ng Diyos Ama, ginagawa rin ng Diyos Anak. Kasi iisa nga lang sila. Iisa lang adhikain. May iisa silang katangian. Ayun. Sa puntong ito, ang ating Panginoong Hesukristo nga lamang ay mayroong katawang tao. Doon lang siya nalimitahan, doon sa katawang tao. Pero lahat, yung divinity, yung pag-ibig, yung mercifulness, same yan. Walang walang pinagkaiba sa Diyos Ama. Equal po. Verse 20. Sapagkat sinisita ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinapakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa. Kaysa mga ito, ang kanya'y pinapakita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Okay, so yun yung reason. Kaya itong mayroong mga existing nung time ni Jesus Christ na mga miracle na hindi magagawa ng iba, kundi ang Panginoong Diyos lamang, upang hikayatin at maniwala na ang pinadala o sinugo ng Diyos Ama, itong ating Panginoong Hesukristo, ay may authority na galing sa Diyos Ama. Verse 21. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, ay sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Okay, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, kapatid na dyan, may ibinangon na ba ang Diyos noon na mga patay? Meron na po. Alam niyo yung istorya ni Elijah, yung anak nung nakilala niyang widow na wala nang makain. Tapos dun sa second floor, may sakit yung kanyang anak, patay na. Actually, wala nang hininga. Pero idinalangin ni Elijah. Nabuhay yun. Nabuhay. Yun. So, isa yon sa mga iba pang istorya na kahit sa Old Testament, nagbabangon ng Panginoon ng mga patay. So, dito, yung authority na kayang gawin din ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagpapagaling na yan, o yung mga istorya pang darating na yung anak ng centurion na namatay na at binuhay ulit ng Panginoon. Yan. Yung, may iba pang di ba? Yes. Sino pa ba? Si Lazarus pa. Yan. Yes. Yung mga ganyang katangian, meron din, ipinapakita at pinapakilala ng ating Panginoong Hesukristo sa mga baluktot na Hudyo na ito na meron siyang otoridad. Yun. Verse 22. Sapagkat ang Ama'y hindi umahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Okay. Pagdating ni Jesus Christ, lahat ng authority ng paghatol na kay Hesukristo na. Pero it doesn't mean, wag niyong iti-take. Itong verse na to ay very controversial na sinasabi na walang power ang Diyos na maghatol. Mali po yun. May hinatulan na po ang Panginoong Diyos, si Satanas. Hinatulan niya na yan. Siya ang humatol niyan. Nandun din ang existence ni Jesus Christ, pero hindi pa katawang tao. Ngayon, nung dumating na si Jesus Christ, may authority na siya sa paghatol. Even nung namatay si Jesus Christ, may authority na rin siya hatulan yung mga nasa underground, yung mga nasa Hades. Dito sa verse na ito, magpapakita na siya ay may otoridad na. Kaya malinaw yung nangangaral siya na ihihiwalay, sabi ni Jesus Christ, ang mga kambing sa tupa. Siya rin yung nandoon. No? Siya yung magiging abogado natin at tagahatol natin pagdating ng takdang panahon o yung tinatawag nating nag-iisang judgment. Nandun na yun. Actually, wala nang hatol sa mga mabubuti . Nasa isang lugar na yan. Pinag-aralan natin yan sa pangunguna ni Pastor Eugene yung about regarding yan. Ito ngayon, lalo nating malilinawan na ang paghatol ay nakapokus sa makasalanan. Makikita natin. Kasi kung ang gumagawa ng mabuti at namatay na, wala nang hatol na darating. Automatic nakahiwalay na siya . Nakahiwalay na siya. Mamaya, tignan natin. Verse 23. Upang papurihan ng lahat ang anak, nagaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama, na siya
na sa kanya'y nagsugo. Okay, so tama yung ating explanation. Ano. Malinaw na dapat igalang ang ating Panginoon Jesucristo kasi siya ngayon sa panahon natin, yan na yung aral, yan na yung susundin natin. No, pero hindi ibig sabihin na hindi natin susundin ng Diyos. Mali kasi ang interpretasyon nito mga Hudyo. Katulad nito, ang mga Hudyo nagbibigay ng malaking respeto sa Diyos Ama, pero nilalapastangan nila si Jesucristo. Nagbigay ng authority ang Diyos Ama kay Jesus Christ para tubusin tayo sa lahat ng kasalanan, pero hindi naniwala itong mga ito. Kaya ang hindi maniniwala sa Diyos Anak, hindi rin siya tatanggapin ng Diyos Ama. No? Okay, sige, tignan pa natin ng mas malinaw. Kailangan purihin ng anak. Kailangan purihin si Jesus Christ. Kaya sa panahon ito, pinupuri natin siya, pinasasalamatan natin siya. Sino rito yung dumadalangin sa Panginoong Hesukristo, dumadalangin sa Banal na Espiritu Santo, dumadalangin sa Diyos Ama? Tama po iyon. Pero dahil equal po sila. Hindi katulad ng mga Hudyo sa panahon ngayon, hindi nila pinaniniwalaan pa rin si Hesukristo. Nakakalungkot po na part iyon. Verse 24, babasahin na ni Pastor Jerry hanggang 30. 24 muna. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ayan, ito yung binabanggit ko, no? Lumipat na siya, yung mabuti. Tandaan natin, yung dumirinig na aking salita. Okay. Tayo dumirinig ngayon, Sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Lahat po ba rito sumasampalataya kay Hesukristo? Yes. Check na to, no? Dalawa na yung requirement. Ano pa sabi? Ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Mamaya tignan natin ito. Ito kasi yung pinaniniwalaan ng iba na manampalataya lang, maniwala lang, may buhay na walang hanggan na. Nandito rin sa verse na ito, mamaya, sa chapter na ito. Ihang muna natin ito itong 24, itong 24. Ihang natin mamaya. Verse 25, Pastor Jerry. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mga bubuhay. Okay, ito ay malalim na talinhaga na hindi ibig sabihin literal na patay. Ito ay patay sa espiritu. Ito yung mga hindi naniniwala sa pagdating ni Jesucristo. Meron. Isa dyan, mga apostol patunay at iba pang mga magsisinuran. Sa Lucas, may 70 pa na disciples na natawag. Lahat yan mga dating patay. Tayo, mga minamahal na kapatid, dati tayong patay sa pananampalataya. Ngayon ay mga nabubuhay tayo kasi nakakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon, ng tinig ng anak ng Diyos kay Hesukristo. Itong pinag-aaralan natin sa time ni Jesus Christ. Verse 26. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili. Okay. So dito malinaw din, no. Kahit hindi pa tayo yung bumalik sa John 3:16, no. Actually, nilampasan pa natin yung part na yon. Nalampasan na natin, napag-aralan na natin yung John 3:16, no. Dito makikita talaga natin na siya ay bugtong na anak. Galing siya, no. Binigyan siya ng buhay na galing doon sa Diyos Ama. Kaya malinaw na sila ay connected, no? Hindi siya ginawa sa lupa, hindi siya pinatubo sa lupa kung paano yung mga hayop sa Genesis na tumubo at kung paano yung tayo hiningahan ng Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo in divinity, in His divine being, siya ay galing sa sinapupunan. Galing siya sa Ama by Spirit, no? So malinaw po yan, no? Kaya nandun yung equality at authority ni Hesukristo. Verse 27. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Okay, so partly yung paghatol niya na nandito sa mundong ito
dahil siya ay nagkatawang tao, may authority pa rin siya dyan. Meron at meron pa rin siyang otoridad na ibinigay ang Panginoon. Verse 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kaniyang tinig. Okay, pagdating natin sa kung doon nagkakamali sa Pedro. Sa Pedro na kung saan nung namatay si Jesus Christ, no, hindi na muna natin hanapin, pero kung gusto niyo tignan, pumunta siya sa underground. Alam mo 'yan, Pastor Eugene, pinabasa ko nung nakaraan sa iyo. At yung mga libingay, yung mga hindi nakarinig ng salita ng ating Panginoon na makasalanan, no. Hanggang doon nagtatrabaho ang Panginoong Hesukristo. Mayroon siyang kapangyarihan, yan, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan, kahit na yun, mga ganun, mga hindi nakarinig. Tandaan nyo, hindi nakarinig. Iba yung nakarinig at itinakwil. Wala na po yun. Wala na talagang tsansa. Pero yung mga hindi naabutan, pero masasama, nasa Hades actually. Sa time ni Jesus Christ, ito pinag-aaralan natin, nagawa niya na ito. Nagawa niya na ito. Kaya wag po nating iisipin na gagawin ulit ni Jesus Christ ito. Hindi po yun ang turo. Hindi ko po ituturo yun na, sige, pwede ka pang magkasala ngayon kasi darating ulit si Jesus Christ. Hindi. Di na nangyari na yun. Yung sa Pedro, nangyari na nung namatay si Jesus Christ. 3 days na wala ang ating Panginoong Hesukristo sa oras natin, ay nandun siya sa underground. Darating tayo dyan, nasa Pedro yan, mga minamahal na kapatid. So, pinapatunayan ko lang po na totoo itong nasa verse 28. Verse 29. At magsisilabas ang mga nagsisagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng mga guli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Okay, dito natin idudugtong yung verse 4 kanina. Na sabi sa verse 24, yan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yung ibang sekta, ito na yung pinaniniwalaan at sila'y ligtas na. Kaso, sabi ko sa inyo, huwag tayong mag-stick lagi sa isang sitas o sa isang verse. Ang kadugsong niya nasa verse 29. Ano yung makikita nyo sa verse 29? Yung binasa ni Pastor Jerry. At ang mga nagsisigawa. So may work. Hindi lang faith. Di ba? Kaya faith without work is dead. Yung iba kasi faith is enough na sa kaligtasan. Maniwala lang kay Hesukristo. Sabi nga nung isa, narinig ko naniniwala lang ako kasi ilang nakasulat, ligtas na. Tinanong siya, kahit na gumawa ka ng kasalanan, oo, kasi nga tinanggap ko na si Hesukristo Baluktot na baluktot yun, minamahal na kapatid. Kasi ang naniniwala sa Panginoong Hesukristo, hindi na yan gagawa ng mali. Yung genuine, yung tunay. Kasi makikita yan sa gawa. Ayan, nandun sa paggawa ng mabuti. Doon magkakaroon ng buhay. Tatalon sa kamatayan. Verse 30. Hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghatol ko'y matuwid. Sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Okay. Sasabihin na naman nila, contradict. Bakit hindi pa niya mahanap yung kalooban niya? Iisa lamang sila ng Panginoon. Yan. Alam nyo, ang ating Panginoong Hesukristo, nag-demonstrate o dinidisplay niya yung humbleness, yung pagpapakababa. Na yung kahit he is in equal authority sa Panginoon, hindi niya iyon pinagkalantara o hinangad. Nandun na ang alam niya at lagi niya pinaniniwalaan na may authority pa rin sa Diyos Ama. Siya nga nagbigay sa kanya Ang patunay niyan, si Jesus Christ, hindi niya alam yung pagdating nung judgment. Kasi nung tinanong siya, ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Nandoon yung ginagalang niya yung authority ng Panginoon. Pero,
mataas yung authority na yan na hindi maunawaan itong mga Hudyo na ito at ang tingin siya ay blasphemy. Ayan, may kasalanan siyang ginagawa. Verse 31. Okay, verse 31 babasahin ni Pastor Briggs hanggang 47 na to. Verse 31, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Yan, sa kanya lang ha. Kaya yung kalooban, hindi yung kalooban na binanggit sa unang verse, kung sa sarili niyang kagustuhan bilang tao, no? Pero hindi yun ang nangingibabaw, hinanap niya yung kalooban na gusto ng Panginoon. Kasi hindi magiging totoo. Sabi nga niya dito, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili lamang, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Pinapatotohanan niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Verse 32. Iba ang nagpapatotoo sa akin at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Okay, 33. Kayo'y nangagsugo kay Juan at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Ayan. So si Juan Bautista ang binabanggit, hindi si Juan rito. Kasi may mga tao rin si Juan Bautista. At si Juan Bautista rin nagpatotoo kay Jesus Christ. Siya nag-prepare ng way, no? Binabanggit niya yan sa mga Hudyo sa Jerusalem. Verse 34. Datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao. Gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y magligtas. Yan. Isipin nyo yun pa rin ang gusto ng Panginoong Hesukristo. Bagamat tinatangka na siyang patayin, dito pa lang sa istorya na to, pinagtatangkaan na siya dahil sa galit, sa inis, sa selo, sa inggit, at kung ano pa mga merong kadiliman ng puso ang mga Hudyo na ito. Ang Panginoong Hesukristo pa rin ay maibigin na sabihin na gusto ko lamang kayong mga ligtas. Diba? Verse 35. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y mangagtuwang sumandali sa kanyang liwanag. Okay, verse 36. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Okay, malinaw po ayan. Verse 30, sa akin na tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Verse 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Okay, verse 38. At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. Okay, so dapat lang sabihin ng Panginoon yan, ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo, kasi nung time na yan, habang nangyayari yan, wala silang pananampalataya kay Jesus Christ, hindi sila naniniwala. Kahit ito literal na sermon, no? Sinesermonan sila ng ating Panginoong Hesukristo, hindi pa rin sila nagbabago. Kaya may karapatan siyang sabihin na kayo ay hindi nagsisisampalataya kasi nakikita ng Panginoong Hesukristo yung damdamin ng mga Hudyo na ito. Verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Okay, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Meron kayong hawak. Kanino yan? Kay Moses yan eh. Yang Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero syempre, sa panahon natin, nahati na yan. Nung panahon ng mga Hudyo, dire-diretso yan. Ang Bible, wala pong chapter, walang verse. Kaya talagang magagaling ang mga ngaral nun. No? Talagang alam nila yung buong istorya, kautusan. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Bagamat yan, nandyan naman sa inyo yan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Dito sa hawak nila, no, dun sila nananampalataya, no, sa sulat ni Propetang Moses. Totoo naman, pero nandoon na sa harapan nila yung pinatotohanan ni Moses. Mamaya titignan natin yan. Kahit si Moses nagsulat ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 40. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Okay. Verse 41.
Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Okay. Verse 42. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Okay. Kayo ba ay naniniwala na yun ang nakikita ng Panginoon? Siyempre, Panginoong Hesukristo yung may kapangyarihan na makakita ng damdamin. Sabi ko nga, tayo, malilin lang tayo ng tao, ng kahit na sino, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, pwede tayong malinlang. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi natin siya malilinlang. Alam niya talaga yung damdamin. Kaya itong mga Hudyo na ito, walang pag-ibig. Gusto lang nila kapurihan sa sarili nila. Kaya nga hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Iba yung kaluwalhatian na yung sasabihin na naman ng iba, contradict yan. Akala ko ba gusto niya na sambahin siya? Iba yung sambahin sa yung gusto niya iniluluwalhati siya ng ibang way. Kasi itong mga Hudyo na ito, tignan natin yung sitwasyon. Itong mga Hudyo na to, ang gusto lang nila ay kaluwalhatian nila. Kasi marurunong sila, marami silang alam sa Torah na gusto nilang sabihin na tamang pagkakaintindi namin. Napangibabawan sila ng sarili nilang interest. Verse 43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Na-expect nila si Haring David, si Moses, si Elias. Yan yung gusto nila, yan yung inaabangan ng mga Hudyo na may mali ang pagkakaintindi nila sa Messiah. Verse 44. Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nagtanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggaling sa tanging Diyos? Ayan, so it's really a challenging question. Siguro sa mga oras na ito, hindi maipinta ang mga mukha ng mga Hudyo. Sila ay sukol na ni Hesukristo na yung kanilang sariling interest lamang ang pinaninindigan nila, kapurihan nila para makita ng mga tao na sila ay matuwid. Hindi nila alam, hindi nila alintana, ang nasa harapan nila ay yung Panginoon. Verse 45. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Ayan. Kumbaga, pinaniniwalaan yung mas matindi si Moises. Sabi niya, siya ang magsusumbong si Moises. Parang idiomatic expression ng ating Panginoong Hesukristo. Na even nga si Moises kasi may isinulat sa ating Panginoong Hesukristo. Doon kasi nila nilalagak yung pag-asa nila. Si Moises yung darating, si Haring David, si Elijah, yan yung kanilang Mesayas. Pero sa verse 46, anong sabi? Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Okay, sumulat, last verse. Isang tanong ulit. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Ayan. Parang dun sa synoptic, kung hindi kayo naniniwala, sabi ni Hesukristo kung hindi kayo maniniwala sa aking mga sinasabi about sa kaharian ng Diyos, paano nyo pa paniniwalaan yung mga bagay na mga makalangit? Kung dito sa lupa, nagtuturo ako sa inyo at hindi nyo pinapaniwalaan, paano nyo pa maintindihan yung mga nasa langit? Ganito rin yan. Sabi rito, kung hindi kayo kung kayo'y nagsisipaniwala sa sulat na sinulat ni Propetang Moises, pero hindi kayo na nagsisimpalataya sa akin, anong mangyayari na, di ba? Kumbaga, very contradict na yung buhay at pananampalataya nyo. Okay. Ano yung sinulat ni Moises sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin yan. Mababasa natin yan. Balik tayo sa Deuteronomy, mga minamahal na kapatid. Deuteronomy chapter 18 Deuteronomy chapter 18 verse 15 hanggang 19. Ayan. Babasahin ko muna sa English, tas mamaya basahin ng kapatid sa Tagalog. Deuteronomy chapter 18 verse 15 hanggang 19. The Lord thy God
will raise up upon thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken. Verse 16, according to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. Verse 17, and the Lord said unto me, they have well spoken that which they have spoken. 18, I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And last verse 19, and it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him. Malalim. Sige, basahin natin sa Tagalog. Basahin nakita ni Pastor Bricks. Pakibasa na lang dyan. Hanapin ko pa rito sa Tagalog. Verse 15, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga sariling kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Verse 16, ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan, ay pananagutin ko tungkol doon. Okay, mas malinaw sa Tagalog. So, wala nang ibang tinutukoy dito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating natin sa Hebreo, siya yung dakilang propeta. No, siya na yung dakilang propeta. Totoo, maraming propetang ibinangon ng ating Panginoon. At kung tutusin lahat ng mga propetang yan, hindi mga perpektong propeta. Mga tinawag ng ating Panginoong Diyos na propeta, mga makasalanan din, si Isaias. May mga problema sila, Jeremiah. Pero iniwan nila lahat yun, sila yung nakinig at sumunod sa Panginoon. Pero yung palilitawin na sinasabi rito ni Moises, ito yung iba. Sabi nga niya, sa kanya kayo makinig Si Moises na may sabi. Di ba nabasa ni Pastor Bricks doon sa Deuteronomy. Sa kanya kayo makinig Di ba? Maling-mali talaga yung mga Hudyo na nakikinig sila. Kanino sila nakikinig? Kay Moises. Yun yung kanilang sinasampalatayanan. Alam ng Panginoon, nababasa ng Panginoong Hesukristo yung damdamin nila na ang pananampalataya nila ay nakakiling kay Moises. Okay. So, itong diyan, kakaiba yung sa mga napag-aaralan natin sa Synoptic, mapapansin nyo, iba yung pagsusulat ni Apostol Juan. Hindi si John the Baptist, si Apostol Juan na nagsulat ng aklat ng Juan. Makikita nyo yung pagkakakilala niya sa Panginoon, yung divine na power at yung pinanggalingan. Yung simula nga ng John na yan, yung verbo yung existing, yung pinaka-existing, existence rather, ng ating Panginoong Hesukristo na nandun na siya kahit wala pa itong daigdig, itong kalangitan at itong mundo na ito. So, yung pinag-aralan natin ngayon na dito lang natin makikita sa aklat ng Juan, maraming nagkakaroon ng problema rito. Marami kasing mga nakakalungkot na at sasabihin ko na mga maling paniniwala na hindi nila kinikilala si Hesukristo na Diyos. Marami siguro nakakarinig kayo, makakakilala nyo sa ibang sekta na hindi, tao si Kristo. Tao lang. Hindi siya, tao lang. May word pa nga lang yun yung nakakalungkot. Pero ang haba ng binasa natin mula verse 18 hanggang verse 47 na pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo sa salita niya at maraming nakarinig at naisulat yan ni Apostol Juan,
yung authority na meron ng ating Panginoong Hesukristo. No? May isa tayong kapatid na nagtatanong tungkol dyan. Pinapabasa ko lagi itong book and chapter na ito. Di ko alam sa paanong kapamaraanan, parang nahihikayat na siya na naniniwala na siya na ang Panginoong Hesukristo ay tao. Yes, tao ang ating Panginoong Hesukristo, pero may authority siya ng pagka-Diyos. Yun po ang aral na itinuturo ng Iglesia ng Diyos at yung aral na itinuturo ng Biblia at yung aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating paniwalaan. Kasi ang dating parang dating sa Kanya ay kalabel natin si Hesukristo. Hindi, lumebel si Hesukristo sa atin. Siya ang lumebel. Pagdating sa emosyon, paghihirap, damdamin, ng pagiging tao, even yung takot, lahat yan, naramdaman ng ating Panginoong Hesukristo. Naramdaman po yan bilang tao. Pero saan tayo mahihiwalay? Siya ay Diyos. No? Tanging sa Kanya lamang tayo makakasumpong ng kaligtasan. Sa mga susunod na talata rito sa Juan, siya lamang yung tanging daan. The only way. No? Pag ginamit niyo yung salitang di, wala nang iba. Kaya nga, ang galing ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, mga scholars na tinatawag. Pag gumamit sa salita na yan na I am a way, o I am way, o I am ways. Kumbaga marami, hindi lang siya. Pero hindi, I am the way. Wala nang iba. Kaya mga minamahal na kapatid, kay Hesukristo lang tayo manalig, sa Kanya lang tayo maniwala at sumampalataya. Sa Kanya tayo sumunod. Kung si Hesukristo ay nabubuhay sa panahon natin, tatanungin ko po ang bawat isa, kayo po ba ay susunod sa Kanya? Kung ngayon, as in may flesh, yung katawang tao niya katulad noon at nandito, kayo po ay susunod sa Kanya. Yes, maraming umuo. Naniniwala pa rin ba kayo na kung siya ay mabuhay ngayon din? Halimbawa lang, hypothetical question, meron po bang hindi susunod sa Kanya? Sa tingin nyo, mayroon pa bang hindi susunod? Meron, kahit ngayon, kung nandito ang Panginoong Hesukristo, may susunod ba? O meron pa rin bang hindi susunod? Yes, meron pa rin. Kasi nung panahon nga na yan, marami pang hindi sumusunod. Pero ako naman naniniwala, maraming magsisisunod. Kaya nga pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, sa Revelation sabi, pagbalik niya ulit, yan, marami nang magsisisunod. Na ibubulid si Satanas for 1,000 years at hindi natin alam kung yung years na yun, years ng time natin o years ng time ng Panginoong Diyos. We never know. Yan yung mga hidden mystery. Yan yung mga hidden na aabangan natin na darating. But ang sigurado, babalik ang ating Panginoong Hesukristo at yung mga kakasama niya, yung mga susunod sa Kanya. Yung ngayon na sumusunod sa Kanya, yun yung makakasama niya. Kaya yun yung nasahin natin, yun yung hangarin natin. Kasi maikli lang ang buhay, mga minamahal na kapatid. Totoo. Kaya nilalasap natin itong pagkakataon na to na nagsasama-sama tayo, na kilalanin yung tanging daan na gusto nating sundan. At yung pinagkaloob at sinugo ng Diyos na gusto niyang sundin natin. Okay? So yun po yung dalawang istorya na lesson ngayon. Kung kayo po may katanungan, kung kayo po may karagdagan, sige po, pakiabot po ang mikropono kay Pastor Chito. Tungkol po dun sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang hindi kumikilala sa akin ay hindi ko rin kikilalanin sa harapan ng aking Ama. Tayo po bilang Iglesia ng Diyos, kinikilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos. Ito ba, pasok po ba sa hindi kumikilala sa akin? Kasi meron pong mga hindi kumikilala na si Kristo ay Diyos, sila po ba ay maliligtas? Hindi po, opo. Lalo na dumating yung aral sa kanila. Ganito po kasi Si Pablo po kasi, si Apostol Pablo, from the start, makasalanan siya eh. Pero sinabi niya kasi hindi pa niya alam, hindi pa niya nakikilala yung aral. Mamumusong siya eh. No? Pero alam niya napatawad siya ng Panginoon kasi sumunod siya later on. Ngayon, ito po yung sitwasyon na yon, tignan po natin sa panahon po natin ngayon. Laganap na po ang salita ng Panginoon, lumalaganap na po.
mataas po ang Christianity pa rin. Christianity pa rin po ang nangunguna sa lahat, no? O bagamat ang atheista o atheist, naniniwalang walang Diyos, ay dumadami rin po, mga minamahal na kapatid. Ano rin sila, may mga pailan-ilan, no? Pero ako po naniniwala marami pa rin. So yung itakwil ang Panginoon, dumating ang aral at itakwil nila ang Panginoon, abay, yan po ay blasphemy. Ano po? Yung kalapastanganan, yung talagang halos sumpain yung Holy Spirit. Sigurado na po yan, sa dagat-dagatang apoy yan. Ngayon, yung nagsasaliksik, hindi pa niya matanggap kasi may kulang pa. Hindi pa po yun. No? Nagbibigay pa po ang Panginoon ng panahon. Pero katulad nga sabi ko, yung kapanahunan, Panginoon ang may hawak dyan. Katulad nung pinag-aralan natin, yung may sakit. No? 38 years. Dahil siguro siya'y makasalanan o may kakulungan. Pero dumating yung aral kahit na medyo nag-doubt pa siya. Pero nakikita ng Panginoon sa puso niya na willing siya. Pero para ma-validate ng Panginoon kung willing yung taong yon, inutusan ng Panginoon na tumayo ka at bitbitin mo yan. Kung hindi yun ginawa, ay wala siyang kaligtasan. Hindi siya sumunod eh. Pero sumunod siya eh. Kaya nakamit po niya yon. Ngayon, ang tanong niyo po, Pastor Chito, kung kilala niya tunay ang Panginoon at itinanggi niya, no, sa bandang, nag-backslide, yan po ay merong kaparusahang naghihintay. Kasi sinabi po yan sa banal, natagpuan mo na yung tama, tumalikod ka pa. Ngayon, medyo pahirapan natin ng konti. Hindi siya masaya sa aral at gusto niya dun sa ibang aral na, kumbaga, masaya doon kasi aircon doon eh, tsaka maganda, may mga singing, may mga banda. Yun yung gusto kong pananampalataya. Kaso mali yun eh. Mali po rin. Tinakwil mo pa rin. Ang tinakwil mo aral eh. Ipinagpalit mo yung aral doon sa comfortability. Kung saan ka komportable, gusto mo yung yung maraming bumabati sa'yo, maraming yumayakap sa'yo, yung napapansin yung yung gano'n. May mga taong gano'n eh. Mas ipipiliin pa yon kaysa yung itong aral na ito, itong napakagandang aral at tunay na aral ng Panginoon na nasa Biblia. Pag ipinagpalit, ganun po ang katumbas nun, Pastor Chito. Sige po. Ayun yung mic. Yung hindi po kumikilala na si Kristo ay Diyos. Opo, yung mga ateista po, halimbawa ganun, opo. Yan po ay dumating kasi yung aral eh sa kanila. Kung dumating po ang aral, halimbawa, may mga atheist kasi nakikipag-usap talaga. At meron ding nako-convert, merong hindi. Kasi nga, sabi rito sa napag-aralan natin, pag inunahan ka ng sarili mo, no, kasi ayaw mong mapahiya, ayaw mong sumuko, ayaw mong isuko sa Panginoon, gusto mo ipakita sa tao na tama ka, scientifico yung isip mo, itinakbil mo po ang Panginoon nun. Kasi po, napag-aralan namin dati noon kay Pastor Nelly, tungkol po sa errors of religions ba, na may mga sekta na hindi kumikilala na si Kristo po ay Diyos. Opo. Kaya sila po ba ay nagkakasala? Opo. Ito pong mga Hudyo, itong pinag-aaralan natin, hindi nila kinilala si Kristo eh. Kung sabi natin may 10 rito sa mga Hudyo na to, nung pagkatapos magsalita ni Jesucristo ay nagbago, sila po ay pwede pa makasama. Pero hanggang maipako ang ating Panginoong Jesucristo, meron pa dyan talaga na hindi talaga. Natutuwa pa nung naipako si Jesucristo. Wala po yun. Yun po yung kasama na ni Satanas. Sigurado po yun. Malaki po ang tsansa. Minamahal na kapatid, yan po yung dapat na buksan natin, isipan natin. Dumating na po yung time, ito pong time natin, ito po yung time na ibinahagi ng Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay sa atin at ang kanyang salita. Ngayon kung tatanungin nyo, paano yung mga ibang nasa bundok, yung mga hindi nakakarinig, yun po ay Panginoon na po ang bahala doon. Nasusulat naman po kung sa kanilang magawa. Hindi nga talaga dumating, walang hindi naman po ganun kasama ang Panginoon. May mercy siya. Hindi dumating Wala ka siyang pang-load ng internet para makapag-aral ng salita ng Panginoon, makapanood. Talagang liblib, may mga tribo. Sa buong mundo po ngayon, may existing pa talaga 3 o 4, kung di ko nagkakamali, na talagang ethnic tribe. Hindi nila alam si Jesucristo, hindi nila alam ang aral, pero nabubuhay sila ng kung ano yung isinulat ng Panginoon sa mga puso natin na batas o yung moral value. Hindi sila pumapatay, hindi sila nagsisinungaling. Yan po mga minamahal na kapatid, ako po ay nakakasiguro may mercy ang Panginoon para dyan.
So doon po natin makikita yung madi-differentiate yung mga lugar na yon. Pero syempre, ang focus po natin, hindi para sa kanila, kundi sa bawat isa natin, sa ating sarili. Yung kaligtasan po natin, may sarili-sarili po tayong takbuhin. At ngayon, magkakasama po tayong may isang diwa na tumatakbo ngayon sa isang direksyon. Kaya, wag po tayo magpapalin lang talaga sa mga maling aral na napakadami po. Katulad nun, nalulungkot ako sa isang kapatid na natin, hindi ko na po i-mention. Ewan ko po. Ganun na yung ganun na yung pinaniwalaan, nakakalungkot. Tinignan niya na si Jesucristo ay tao, as in tao lang. Kaso ang layo sa pinag-aralan natin, napakalayo sa mga binigkas at sinambit ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya ang nagpapatotoo, kundi ang Panginoong Diyos, yung Diyos Ama nagpatotoo, nagsugo na siya ay may authority. Pagdating kasi ng panahon, mga minamahal na kapatid, yung judgment na yon o yung pagtawid ng isang mabuting buhay sa panibagong buhay na inilaan ng Panginoon, masasaksihan po natin lahat yan. Makikita po talaga natin lahat yan. Ang mahirap lang talagang sagutin ay ano yung sitwasyon na yon. Pare-pareho po tayong aabangan. Pare-pareho po tating aabangan yan. Sila Pastor Aneli, ayun. Nakikita na po nila yon. Nakikita na nila yung mga kapatiran natin at iba pang mga mga nagbigay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Nalalasap na po nila kung ano yung nandito sa salita ng Panginoon. Paraiso. Napakasarap. Puntahan ng isang tunay na Kristiyano. Sabi po sa ating live, wala naman. Wala pong Magandang hapon po kay Brother Dudoy sa Paranaque. Kumusta po kayo, Brother Dudoy? Okay naman si Brother Dudoy. Sa awa ng Diyos, napakabuti po. Kayo po ay nasa mabuting kalagayan na lahat po kayo. So mga minamahal na kapatid, may karagdagan pa po ba? May nais pang idagdag o nais itanong? Ako po ay magpapasalamat sa inyo muli at sama-sama tayo magpasalamat din sa Panginoon sa pagkakataong ito. Binigyan niya tayo ng masasabi kong magandang kumbaga magandang kombinasyon ng init at mahangin. Nung nakaraan puro init, nung nakaraan naman puro ulan. Ngayon, tayo ay Kristiyanong mga minamahal na kapatid kahit anong panahon na kung may star for all season, may Christians for all season. At tayo pong lahat yun, mga minamahal na kapatid. Tayo po lahat yun. Ayun po, mga minamahal na kapatid. Thank you po. At mga kapatid natin na kasama natin sa online, salamat po. I-upload ko na lang po sa YouTube yung iba pong video na pasensya na po kayo kung hindi ko na ilagay dun sa Iglesia ng Diyos. Pagpaumanhin nyo po. Salamat po sa inyong pagsama. Magkita-kita po muli tayo sa ganap na 3:30 ng hapon, next Sunday po, sa pagpapatuloy. Konti na lang po, matatalo na po tayo sa part 2 ng ating pag-aaral. Doon ko na lang po sasabihin kung ano yung part na to kasi natapos na po natin yung part 1 ng life ni Jesus Christ. So parang lumalabas, natapos na natin yung halos 1 taon, no? Pero babalik-balikan pa po natin. Wala pa po tayo sa Beatitudes, yung proper ng pangangaral niya. At ano yung sinasabi ni Jesucristo pag siya ay nangangaral? Nandun po yun sa Beatitudes. Salamat po muli. Iniling ko po na ang bawat isa ay magsitayo. Tayo po ay pangungunahan sa panghuling panalangin. Tayo po yumukot manalangin. Panginoon naming Diyos, magpahinga sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa aming mga napag-aralan sa oras na ito. At ganoon din Panginoon na kami po ay patuloy na magsisunod at i-share po namin ito sa hindi pa nakakilala sa iyo Panginoon upang malaman nila kung ano ba talaga ang kahalagahan ng pagsunod sa iyo, sa iyong kalooban Panginoon. Ganoon din Panginoon na maraming salamat po Panginoon sa patuloy na panghiram mo sa aming buhay, na kami patuloy na sumunod sa iyong kautusan Panginoon. At ganoon din Panginoon na maraming salamat po Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aming buhay na sa sanglibutan nito Panginoon. Ganoon din Panginoon na ito'y patuloy namin gagamitin sa pang-araw-araw namin pamumuhay dito sa sanglibutan Panginoon. Ang mga salita mo na nais na kakaayon sa amin Panginoon at kakaayon sa iyong kalooban Panginoon. Ganoon din Panginoon na kami po'y patuloy na humingi ng tawad sa aming nagagawang
pagkukulang at pagkakasala sa iyo. At ito may limong hayag, ang lahat ito'y aming sinasamo at dinadalangin sa matamis pangalan ni Jesus ng aming Diyos, ng aming tagapagligtas. Amen.